Ipinoklama na ang 12 senador para sa susunod na uupo sa 20th Congress. Nakakalungkot lang itong mga senador na nanalo. Alam naman natin, pare-pareho mga trapo at wala namang naitulong sa ating mahal na inang bayan at bahagi pa na tinatawag na family tree o dinastiya sa pamamagitan ng kanilang mga kamag-anak, mga magkakapatid, magbayaw, katulad nila Senador J.B. Ejercito, kapatid niya si Jinggoy Ejercito, si Rapi Tulfo, nakapatid naman si Erwin Tulfo, si Pia Cayetano, nakapatid naman si Alan Peter Cayetano, si Tito Soto at si Kiko Pangilinan pala ay magbayaw. Grabe, no? At ang kinakaayawan ng marami sa ating mga Pilipino, itong magkapatid na Camille Villar at kanyang kuya na si Mark Villar. Alam naman natin maraming akusasyon ang naglabasan nung kasagsagan ng kampanya, lalo na to sa pamilya ng Villar na pamamagitan ng Prime Water ay talagang binatikos sa social media ang kanilang pamilya na nilalaan lang naman nila ang kanilang pagiging politiko sa kanilang interes, sa kanilang negosyo at walang kinalaman para pagandahin ang buhay ni Juan Pasang Cruz. Ganun talaga siguro tayo mga Pilipino, hindi na natuto sa pagboto ng ating mga luluklok, lalo na sa national election, sa Senado at sa lokal. Itong mga sinasabi senador na ito ay talagang, ewan ko lang kung ano ang mangyayari sa ating mahal na inang bayan, sa ating napili at inuluklok sa Senado. Ako na din naman ay yung aking mga binoto na 4 na aking senatorial sa hindi man lang pumasok sa top 20 kasi nga talagang walang makinarya, independyente, walang pera para makapaglingkod sa ating mahal na inang bayan. Itong mga mauupong senador talaga, ang daming makinarya, ang daming pera at maraming infomercial. Talagang ano na ang mangyayari sa bahay ni Juan Pasang Cruz? Kaya ba nilang pababain ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko at ang sinatawag na talagang problema ng mamamayang Pilipino, ang kawalan ng healthcare system sa ating bayan? Pagka ikay nagkasakit at wala kang pera talaga, walang tatanggap sa'yo sa ospital na wala kang may depositong pera. Ganito talagang sitwasyon sa ating bayan. Talagang pag wala kang pera, hindi ka asakusuhin sa ospital. Kahit na meron na ipinasang batas si Senador DBS ito, na tinatawag na Universal Healthcare System sa ating mahal na inang bayan, ay wala pa rin tinatawag na maging libre ang ating pagpapa-ospital, ang ating pagpagamot, lalo na yung mga senior citizen na talagang wala rin maibili ng kanilang maintenance sa kanilang kakapiranggot na pensyon buwan-buwan. Pag talaga sila yung nagkasakit, talagang wala na. Marami na sa ating mga kababayan na sa bahay na lamang nangangamatay dahil walang pangbayad sa ospital. Nasana naman na ikinakampanya nga ng ilang mga netizen at ilang mga magagaling na tao sa ating lipunan na asikasuhin ang ating healthcare system na talagang bigyan sana ng pansin. Pero nung nagdaang kampanya, wala mang nangako sa mga senador na tumakbo na talagang ibibigay ng gusto ang sinasabing serbisyo, lalo na sa healthcare natin dito sa ating mahal na inang bayan. Ewan ko lang kung ano na ang mangyayari sa ating bayang ating minamahal, sa ating mga binoto na talagang walang may dudulot na sinasabing magandang batas para sa kanilang manasasakipan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiro na magmamatyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.